في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome mga kapatid sa ating pong pang 11 na video. At alhamdulillah, medyo mahaba na po ang ating mga videos nga nakuha at naway napakinggan nyo po lahat yon upang makatulong sa inyong journey sa buhay bilang isang Muslim. Tuloy ang daming mga pagsubok na dumating or darating sa isang bagong balik Islam at naway malampasan nyo ito, Allahumma amin. At ngayon mga kapatid, ating pong tatalakayin ang isang paksa na kumbaga kailangan nating ma-review ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang mga dati na mga Kristiyano na ngayon ay nag-Muslim, may isang paksa na kailangan nating ma-refresh, di ba? At itong paksa na ito ay makakatulong din sa inyo sa pagpapaliwanag ng Islam sa inyong mga mahal sa buhay. Ang paksa na ito walang iba kundi ang tungkol sa ang paniniwala ng mga Muslim na si Jesus ay hindi Diyos. Hindi siya Panginoon na dapat sambahin. 5. Ano ang mga dahilan? Meron po tayong anim na dahilan na kung bakit tayo mga Muslim ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos at talagang hindi talaga sa Diyos. Unang dahilan mga kapatid, hindi niya inangkin, hindi niya sinabi na ako si Jesus, ako ang Diyos, ako ay inyong dapat sambahin. Hindi niya sinabi yun. Wala kang makita kahit isang verse sa Biblia na malinaw na mismong sinabi niya sa kanyang dila, mismo siya ang nagsabi, hindi ibang tao, siya ang nagsabi na ako si Jesus, ako Diyos, ako ay inyong sambahin. Yun yung una doon. Pangalawa mga kapatid, si Jesus ay meron siyang kinikilalang Diyos. Meron siyang kinikilalang Diyos. Nabanggit sa Biblia sa Marcos 12 versikulo 29 na nung siya ay nilapitan ng mga leader ng mga Israel at tinanong siya, o mabuting guro, ang tawag nila kay Jesus, mabuting guro, hindi Panginoon. O mabuting guro, ano ang pinakamahalagang mensahe? Bakit ka ipinadala dito sa lupa? Ang sabi ni Jesus, pakinggan nyo Israel. Marcos 12 versikulo 29, pakinggan nyo Israel, ang Diyos na ating Diyos ay iisa lamang. Siya ang ating dapat sambahin ng buong puso, buong katawan, buong kaluluwa. So doon pa lang sa sinabi ni Jesus na ang Diyos na ating Diyos ay isa, siya ay nagpahiwatig na kabilang siya sa mga naniniwala na may Diyos sapagkat sinabi niya ating, yung salitang ating. Ang ating, yung word na ating, ibig sabihin kabilang siya sa kumikilala na may Diyos na nasa langit na nag-iisa. At siyempre, yung pagkakataon na yon na siyempre tinanong siya ng mga Israelita kung ano yung pinakamahalagang mensahe, pinakamahalagang utos. 'Di ba? So siyempre, kung talagang siya yung Diyos, kanyang sinabi na ito yung pinakamahalagang utos na ako ay Diyos, ako ay sambahin ninyo. Pero hindi sinabi yun. Ang sinabi niya, may Diyos na nasa langit na dapat nating sambahin. Pangatlo mga kapatid, yung Diyos na kinikilala ni Jesus, kanyang sinasamba. So paano mangyari na siya ay Diyos samantalang siya ay sumasamba sa Diyos? Nabanggit sa Biblia sa Mateo 26 versikulo 39 na nung siya ay hinabol ng mga sundalo ni Poncio Pilato, siya ay tumakbo palayo at nagpatira pa sa lupa at nanalangin at nagsabi, Diyos ko, naway ilayo mo ako sa kamatayan na ito. So ibig sabihin si Jesus ay nananalangin sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. So meron siyang kinikilalang Diyos at sinasamba din niya. Yun yung pangatlo. Pang-apat mga kapatid, yung Diyos na kanyang kinikilala at sinasamba, ito ay pinapasamba din niya sa mga tao. Kumbaga pinapakilala niya ito sa mga tao na siya lang dapat sambahin, yung Diyos na yun. Nabanggit sa Biblia sa Juan 17 verse 3, Juan 17 versikulo 3, nung siya ay nakatayo sa isang malaking bato sa harap ng kanyang mga disipulo o mga leader ng mga Israel, siya ay nagsalita at nagsabi, at ito ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay yung paraiso. Na ikaw ay kanilang kikilalaning nag-iisang Diyos. Tinuro ni Jesus ng kanya, ituturo sa taas sa langit at nagsabi,
ikaw ay kanilang kikilalanin na nag-iisang Diyos. At ako si Hesukristo na iyong isinugo. So, ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan, na kung saan yun yung paraiso, makakapasok ang mga tao doon kung sila'y maniniwala na yung Diyos na nag-isa na sa taas yun ang sasambahin at si Jesus ay kanyang isinugo. So, ibig sabihin lamang mga kapatid na si Jesus ay sugo lamang siya ng Diyos. Sino yung Diyos na kanyang kinikilala? Nabanggit po ito sa Quran, sa Surah Maryam, chapter 19, verse 36, na kanyang sinabi, "Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim." Sinabi ni Jesus, at katotohanan, ang Allah, ang aking Diyos at inyong Diyos, siya ang inyong sambahin, ito ang matuwid na landas. So napakalinaw na lumabas sa bibig ni Jesus na ang kanyang kinikilalang Diyos ay ang Allah at siya ay sinugo lamang at yun din ang kanyang pinapakilala sa mga tao ng Allah ang Diyos at sinabi pa niya na sambahin ninyo ang Allah, ito ang matuwid na landas. Allahu Akbar. Ganun lamang po ka simple mga kapatid yung ganong paniniwala. At pang-ani mga kapatid, panghuli na dahilan, si Jesus sa paniniwala ng Islam, siya ay isinugo ng Allah. Ipinadala siya sa lupa, sa angkan, sa bayan ni Israel upang ipahayag sa mga tao na sambahin ang Allah at ilayo or layuan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Itaboy ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So siya ay isinugo, siya ay dakilang propeta sa Islam. Hindi ka magiging tunay na Muslim kung hindi mo paniniwalaan na si Jesus ay sugo ng Allah. Katulad din siya ng mga naunang mga sugo, Abraham, Moises, David, Solomon, Zakaria, Juan Bautista, at ang panghuli sa kanila ay si Propeta Muhammad, peace be upon them all. So yun lang mga kapatid, sa video na ito ay naway ma-refresh yung ating paniniwala bilang isang Muslim nang Allah lamang ang dapat sambahin at si Jesus ay sugo lamang ng Allah. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abangan niyo po ang ating susunod na video. Yun po ay pang 12 na video mga kapatid. At sa muli, magandang araw. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.